Okay, magabasa ko diri sa Hebrew 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kahuyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa makahatag raon niya kitag husay. Ako ngayon ang tanan sa pagtindog, mag-ampot na. Amahan mo nga Diyos, nini nga taknas kabuntagon, mapasalamaton kami, bisan man sa opportunity sa kinabuhi. Din, nagahanggap pa kami sa libre nga hangin, limpyong nga hangin, nagakinabuhi pa kami, na kami opportunity sa pagkinabuhi nga uyon na sa imong kabubuton, pagkinabuhi in fellowship with you, ginamhan sa balang espiritu. Salamat sa mga espirituhanong panalangin ni gihatagan ni kanamo. Lakip na mga espirituhanong saad, Father God, in eternity, nga kanunay nga nagakuhit nga ni kanamo, nga diin among pagabantayan ang pagkinabuhi namo nga Kristohanon, kay kini adunay value sa eternity. Father God, uban ni kami sa among pagtuon karon sa imong pulong, naghangyo kami nga nakanimo, nga diin ang teaching ministry of God the Holy Spirit mo'y magalihok sa tagsa-tagsa namo ka makinabuhi. Limitado lamang kami, Father God. Without you, we can do nothing. Busa among itugyan ang tanan, nga nakanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Napakiti diri sa pagtuon sa glorification of God. O hindi kita natapos itong milabayng Domingo sa dinhi kita natapos there is a God's standard for His glorification. Now, ginaipasays na to kini siya tungod kay kung dili na to masabtan kini, sorry kayo ha, magsige ko gana ha, kay pag mubaba siya, pagtanaw na ko sa inyo, mablard mong tanan, no? Muna ako na kong itulak, no? Muna ako kong putgod siya, God, no? So, atong nakita o kung sa ka-importante kining God's standard for His glorification, no? Kasi gusto mong guta na mahimaya na to ang atong buhi ng Diyos. Kung pwede lang, ihurot na nato ning nabili natong kinabuhi, no? Nga mahimaya ang Diyos, no? Gamay naman lang atong kinabuhi, no? Si Nini, si 21 naman din si Nini, gamay na lang ng kinabuhi, no? Mga kuwan na ni, mga kandidato naman eh. Malabi na, Delinda, no? Delinda, murag, kuwan na, taas-taas ng edad. Pero di lang punta managna, no? Kaya basig, mauna pa ta. No? Sa nang Malo, Sister Beth, si ate, no? So, gamay na lang atong kinabuhi, no? Di na nato ni siya usik-usikan pa. Di na nato sayang-sayangan pa. Ang ato ang mahimaya ang Diyos sa atong pagkinabuhi. Kung ang Diyos dili man mahimaya sa atong kinabuhi, nan kita ang pinaka-alaot nga magtutuo sa tanan. Tungod kay ang purpose gyud sa Diyos nga nganong buhi pa ka, nga mahimaya siya. Wala man siya dili man siya selfish nga kinahanglan ang taong himaya sa iya, pero yes, deserving siya sa himaya.
Tungod kay siya ang creator sa tanan. He is the creator of all things. Ulakip na ang atong kinabuhi. So, wala ba ikaw nalipay nga ikaw gihatagag opportunity nga migawas sa kalibutan o sa diyang nakagawas ka sa kalibutan, totally depraved, wala ginuntay kayo kaluwasan apan pinagi sa kamatayan ni Jesus Christ sa cross, sa dihang imong gituuhan ang ibuhat ni Jesus Christ sa cross, nakabaton kag kinabuhing walay katapusan. O karon ang kinabuhing walay katapusan dili ni gid na mahawa sa imuha. Imuha na gid na. Naghulat na lang ta sa panahon nga diin magkinabuhi ta sa eternity. Ug busa ang purpose gyud sa Dios sa atong kinabuhi nga mahimaya siya. Nganong mahimaya man siya? Namgoy away. Nay manulundaong gubat. There is a war between God and Satan. Ug ang imong kinabuhi, sa diyang nagkinabuhi ka nga nakahimaya sa Dios, nagkinabuhi ka nga diin in fellowship with God, mao ka ng pagkinabuhian nimo nga si Satanas napildi. Every decision nga imong ginabuhat nga diin nahimaya ang Dios, si Satanas pildi. Pildi. O mao ka na ang gitawag na to angelic conflict. Amotag usa ka tawo nga wala makahimaya sa Dios, si Satanas nagmadaogon sa iyang kinabuhi. Mura pud kunuhay og si Satanas ang nahimaya, no? No? So, dili na to gusto nga mahimaya ang atong kaway. Pero in reality, wagoy kadaogan si Satanas. Kana lang tungod kay nagkinabuhi ta nga carnal, nagkinabuhi ta nga out of fellowship, nagkinabuhi ta nga mali ang atong mga desisyon sa kinabuhi, mao ka nang murag ning pabor ta sa pikas. Nakapabor ang pikas. Ug mao ka na ka-importante kining gitawag na to Christian power, kining Ephesians 5:18. Mao ka na ka-importante ang Ephesians 5:18b. Medyo ta sabi, no? Kaya ang una na, do not get drunk with wine, but instead, dirita sa, be filled with the Holy Spirit. O unsang importante ning word nga, be filled with the Holy Spirit. O samtang nagatanaw ko sa Griego na akong interlinear, akong gitanaw ang pulong filled. O akong gitunan, o nganong nga plerosty, no? Nganong plerosty in Greek? Nganong dili pleroo? Kaya na may pleroo, na plerosty, napay lain ng mga gitawag na to word. Pero nganong plerosty man yun? Be filled. So, samtang akong ginadika po kung sagid siya nganong plerosty ang word dito sa Griego nga pinulungan, usalan na sa ka-word ha, pero importante kayo. Now, kinahanglan nga maghinahini tagtuon og Greek, no? Ako karon lang nako na nakita gyud kung sa ka-importante ang pagtuon sa Greek. Kaya nga naman, ang New Testament man gud nakasulat sa Griego. Kunya dili ta pwede nga mudawat lag limpyo. Sa una dawat limpyo raman ta ug say tudlo sa atong mga labaw murag adapt dayon ta, no? Karon kinahanglan nga confirm sa ato ang pag-study nga tinuod gyud mao gini ang puti pasabot. Kay ngano man sa Griego ang usa lang ka word sa English na to kanang word nga da 24 kabuok na sa Griego. Na unsaon nimo pag-explain o pagpasabot niya na nga ang word lang daan nga da sa tuwa usara ang sa Bisaya 24 sa Griego. 24 ka klase sa Griego. Ug ang pulong F sa Griego sa tuwa usa lang kun lang sa Griego upat.
First class, second class, third class, fourth class. Lisod. Mutong nag-aarap ito ko, usay mo yung mga tao nga, ayaw na lisod-lisura inyong kaugalingon. Pero di, anak-anak ko, di pwede. No? Kinahanglan dyan ko maglisod-lisod. Munang sa akong pagtuon, tingala ko, magtuto ko sa usa ka bersikulo, nahurot ang akong paglingkod, usa ka oras, usa lang ka word. Anak ko, grabe no? So, kining word diri nga befell, ug unsa ka importante ni, gikuha sa Grigong pinulungan nga plerosti. Naunsa man ang iyahang grammar construction ini. Ang pulong plerosti, si Brendo kabalunan ini, siguro si Mamalihan, no? Sa Grigo. Ang pulong plerosti kasi, no? Nasya sa second person plural. Buti sa second person, akong explain kagamay. Kung ang word ako or I, first person ko. Kung may second person, yo, kamo. Nya, plural, tanan, no? So, munang gitawag, nasa sa second person plural. Plerosti, no? Munang mga legiti, second person plural na, no? Mga plerosti, mga legiti, luiti, mga inana, no? So, nasa sa second person plural. Now, karon, nganong importante na siya o nganong na siya sa present active imperative. Now, kinahanglan makuha gayapon nato ni gamay kay di na to masabtan usa lang ka word, plerosti lang siya. Nganong na siya sa present, unsa man ang present? Matag karon ug unya, no? Ang karon buti pasabot nga matag karon ug unya kinahanglan kagyod nga puno sa balahang espiritu. So munang buti pasabot present active. Buti pasabot sa sulod sa imong kinabuhi dapat aktibo ka, no? Permanente ka nga puno. Nya nganong gitawag imperative? Command. So present, active, imperative. Now, nganong nasa sa present, active, imperative? Gisugo dahi kita kay command man, imperative man. Gisugo dahi kita nga sa matag karon ug unya kanunay magpapuno sa balahang espiritu. So we are commanded. So kung dili ka puno sa balahang espiritu, nagpasabot, karnal. Kung dili ko puno sa balahang espiritu, karnal ko. Kaya ang kabubutong sa Dios ka magkinabuhi ko nga spiritual. So, mo ng word nga filled. Be filled with the Holy Spirit. Kay nga naman, ang Ephesians 1:19 nagingon, in His incomparable great power for us who believe, that the power is like the working of His mighty strength. Ang power nga yung gihatag nila sa tuwa, moto'y himo nimong strength. Moto'y gahom nimo sa sunod nimo sa kinabuhi. Now, nganong gina-explain ako ni? Nganong importante kayo nga masabtan ninyo ni, no? Nganong nga ang strength sa Ginoo mo'y dapat maglihok sa tong kinabuhi. Tungod kay ang atong strength, ang human strength, walay capacity. We don't have the capacity to glorify God. Dili kaya sa ato ang unod. Ang atong unod, nagbitbit ni siya old sin nature. Nani siya mga arrogance. Nani siya mga worries. Nani siya emotions. So, dili siya kaya nga makahimaya sa Diyos. So, unsaon man niya ito paghimaya sa Diyos nga dili man kaya makahimaya ang atong tawhanon nga kusog. Mao kining kinahanglan ang gitawag nato power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit sa sulod nato, siya ang nagalihok ug nagatrabaho nato ug nga tungod niya na igo na lang kita nga nagiging positive
o unsa man ang gina-influence, ginadikta o ginapabuhat sa atong kinabuhi. Ug mo kana siya ang gitawag na to og Christian service. Mao kanang pagpangalagad nga makapahimaya sa Dios. Dili tong ato ang kusog. Diyosay, mukapakapa ba niya itong lawas, no? Pag may mga activities, perting-abdi ka niya itong lawas, o sige, uban ko nito, appeal ko na, sige, evangelism ta, witnessing ta, Bible study ta, simba ta, abdi ka itong lawas, minana. Apan wala na itong mabantay, nga sa itong pagpartisipar na di ay, energy of the flesh na di ay. Now, energy of the flesh is, gitawag na itong human effort. Dili madawat sa tubangan sa Diyos. Now, I'm sorry to tell you nga dili gid siya madawat sa tubangan sa Diyos. In fact, ang Romans 8:8 walay buhat sa unod nga makapahimuot sa Diyos. Siguro atong basahon ka nagkadyot, no? Kay nindot ka ng bersikulo. Walay buhat sa unod, no? Roma 8, versikulo 8. Og ang mga ana sa unod, dili makapahimuot sa Diyos. So meaning, kung unsa man tong buhat sa unod na to, kayo sahay lagi, mo kwanta ba, mo perform tag inato bitaw, kinahanglan man kita magpositive. Pero usahay lagi, if we are not filled with the Holy Spirit, so ato ang kusog. Ang problema din kay ang atong kusog dili man madawat sa tubangan sa Dios. Mo bitaw ng katong milabing Domingo atong gitunan ng Isaiah 40:31 ngano ganing i-exchange ang iyang strength. Ang atong strength when we wait on the Lord, ang iyang strength i-exchange sa atong strength. Ang atong strength kambyuhan sa iyang strength. Ngano man, ang atong strength is short ang atong strength. Dili kaabot sa iyahan. Mura ba ka nang nalingkamot ta sa pag-ambak ng atong kabuton ang bulan. Pero bisag kung saan na ito pagpaningkamot, dili ginato maabot ang bulan. Now, kanunay na ko lang nga gibuhat nga illustration, dili na to kaya makabot ang bulan sa atong kaugalingon nga pag-ambak. Bisang magaling magsakay kag unsa pa lang imong sakyan, eroplano. Lisod kayo maabot ang bulan. Ang katong mga scientists, spaceship na itong ilang gamit, no? Kaabot sila bulan. Pero kung human strength ang pagkasaligan, dili na to kaya makabot ang bulan. Walay usang ang makakabot sa bulan. O gana kataas ang standard sa Diyos. God's standard is so high, no? Dili na to makaya sa atong unod-nun nga pagpaningkamot nga di nakahimaya ta sa iyahan. Dili kaya sa unod. Mao ka na nga kinahanglan kambyuhan ang imuhang human power kambyuhan og divine power. Ang human power cannot reach to the standard of God. Ug mo ka nang kinahanglan siya kambyuhan og divine power. Ug sa diyang divine power na matingala na ka, uy, wako na mo ilupad, no? Kaya nang ilupad. Makalupad ka nagtaas. Di pagid ka kapuyan mo lupad. Mao ka nang gingon sa Isaiah. Mudagan ka nga dili ka kapuyan. No? So, buti pasabot lahi ang strength nga sa Ginoo o ang strength nga tawhanon. Ang human strength dili kabot sa Dios. So we need God's strength. We need God's power. Ug mo kanang gisgutan dinhi sa Ephesians 5:18. Be filled with the Holy Spirit. Ngano man, dili ka kakapay-kapay sa pagpangalagad sa Dios without the power of the Holy Spirit. Di na to kaya.
Mabito nang makakita ka mga tao nga magsigig-singgit-singgit. Praise the Lord, hallelujah, amen. Praise the Lord, hallelujah, amen. Unsa unang pagkamputan na. Bisang pagpakapinan nila nag-ambak, praise the Lord, hallelujah, amen. Dili pinaagi sa energy of the flesh nga mahimaya ang Diyos. Mahimaya lang ang Diyos in the energy of the Spirit. Mao ka nang sa diyang nagkinabuhi ka nga puno sa balang Espiritu, and then nag-positive ka, positive, mahibulong ikaw, wala may kapoy ang pagkinabuhi ng Kristohanon. So, nagdagan ka nga di ka kapuyan, naglakaw ka nga dili ka nagahunong, kay nga naman, consistent ang imong spiritual life. Ang power sa Ginoo mo'y nagalihok sa sulod nimo. Ug mo ka nang nagmadaugon ikaw sa imong Kristohanong pagkinabuhi. And aside from that, mao kini siyang pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. This is the only kind of service that will be accepted by God. At the Bema Seat judgment, yes, madawat nato kini siya. Madawat nato kini siya. Ato na kining gitikap ang Ephesians 1:19, and then ang Isaiah 40:31. So dito na kita sa unahan, no? Kining for Christians reward sa Revelation 22:12. Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work shall be. So, katong nagapangalagad ka in the power of the Holy Spirit, mao katong adunay ganti. Katong pinagi sa imong kusog, sunog to. Masunog to sa Bema Seat judgment. Kung nagbasa mo sa 1 Corinthians 3:11 to 15, o bisan sugod ka sa 12, mo itong isgutan ng mga material sa mga wood, hay, and straw. Mo itong energy of the flesh. Nangalagad ka, pinagi sa imong kaugalingong paningkamot, abilidad, kaalam, kusog, active, pero imong kaugalingong abilidad, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Ang madawat sa Diyos, ang salang, katong nangalagad ka through the power of the Holy Spirit, gold, silver, and precious stones. Mao itong gitawag, divine good. Now I just hope nga klaro na ta dinha, no? Klaro na ba ta diha? Ha? Ang pagpangalagad, dili pinagi sa atong kusog. Ang pagpangalagad, pinagi sa kusog sa Diyos. Dili ta pwede mo compete sa Diyos. Mas gamhanan ang Diyos nga nasa sulod na. Kita wala tay power. Now, muita, pastor, dili day ko makabuhat sa mga butang malipay ang Diyos. No, so usahay lagi, naghunahuna ta ba nga atong lipayon ng Diyos ba? No? Gusto natong tabangan ng Diyos. No, you cannot help God. You cannot help God. God will help you. Dili na to pwedeng tabangan ang Diyos. Powerful na siya. Gamhanan na siya. Dili na siya kinahanglang tabangan. Kita ang nagkinahanglang tabang sa Diyos. Arogantiha ka po nato no, atong tabangan ang Diyos, no? No? We cannot help God. God help us. No? Ang Diyos ang litabang sa tuwa. Usahay, siguro na yung mga panahon sa imong kinabuhi nga magmuni-muni ka, siguro maghuna-huna ka sa mga ninglabay sa imong kinabuhi, maghuna-huna ka sa imong future. So sa imong pagmuni-muni din ha, naghuna-huna siguro ka nga maayo kayo ang imong gibuhat, na-impress ka sa imong gibuhat. Yes, pwedeng na-impress ka sa imong gibuhat. But in the sight of God, wala siya na-impress. Bisan man unsa ka maayo ang imong gibuhat. Bisan mag-achiever ka sa kalibutan. Siguro champion ka sa sport, champion ka sa beauty pageant, o unsa pa na. Siguro powerful ka in the land. So, para sa imong nga, great na ka. Na-impress ka sa imong kaugalingon.
Apan ang Diyos wala na impress mo. God is impressed only with His character. God is impressed only with His power within you. Sa gigamit nimo ang power sa Diyos sa sulod nimo, mo na'y nakapa-impress sa Diyos. Kaya mo na'y makapasar sa iyong standard. Ang katong atuwa nga, ato yung daygon ang Ginoo pagmayo, alagaran ang Ginoo pagmayo in the energy of the flesh, dili kaabot sa Diyos. Walay buhat sa usa ka tawo nga makaabot sa Diyos. Sa unbeliever, bisag unsa man nila pagbuhat pagmayo para maluwas sila, dili sila kaabot sa standard sa Diyos. Ang gikinahanglan nila ang buhat sa Diyos mo ilang pagatuhan para maluwas sila. Alang kanato nga mga magtutuo, ang atong pagpangalagad usab dili madawat sa tubangan sa Dios. Kung kini nagasalig sa atong kaugalingong gahom, madawat lang sa tubangan sa Dios sa dihan kita gigamhan sa balang espiritu, ug ang balang espiritu nga naglihok sa atong kinabuhi ning explode, nagproduce og fruit of the Spirit. O muna natay Christian character and then Christian service. So natay Christian character, na-change ang atong life into Christ-like character, and then nagpositive ta sa Kristohanong pagpangalagad. So pinagi niya na, yes, ang Revelation 22 verse 12, nagaingon din behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work shall be. And then in Ephesians 2:7, so that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. So nagisgot mo tungod sa eternity future. Someday, ipakita sa Diyos nga kanato ang pagkadakto sa iyang grasya, ang pagkadako sa iyang grasya, ang pagkadako sa iyang kaluoy, pinagi kang Kristo Jesus. Nga di niya ng panahon na, kasi mamugin na ang final nga mahimaya gid siya. Mo nang final nga mahimaya gid siya. Imagine that, maglinya tang tanan din ha. Len, ihatag sa Diyos nga na kanato ang angayan nato nga madawat. Rewarding. Every time yung mudawat kag reward, nahimaya siya. Meaning, you are doing it in the power of the Holy Spirit. That is divine good. There is no bad motives. There is no energy of the flesh. Kundili, it is in the energy of the Spirit. Pagbusa, yes, rewardable. Naiganti sa eternity. Ug mahibulong ka, katong pila ka mga tuig dahil nga nagsigi kog lingkod dito sa among simbahan, tingala ka nga, was out man. Wa man matabang sa flood control. No? Anod tanan. No? Was out. Kadto lang nagapangalagad ka nga you are filled with the Holy Spirit, ang imong madawat sa malabot ng mga adlaw. Mora nang reward. Mora nang adunay reward. Divine good. Okay? So the importance of having fellowship with God. Nganong kanunay na ako nga gina-emphasize, no? Usually, morning wala masabtigod sa mga magtotoo. O kung sa ka-importante ni. The importance of having fellowship with God. Nganong importante nga, doon na kita pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Number 1, we are empowered with the Holy Spirit, strengthened by His divine power and influence. So mo ginang importante nga we are in fellowship with God. Wala gani kay pagpakig sandurot sa Diyos. Bot out of fellowship ka. Kung wala kay pagpakig sandurot sa Diyos, wala gyud divine power niya na. Kung wala divine influence. So unsay mo labas? Human good, energy of the flesh, human effort, human righteousness or self-righteousness, mo'y manggawas. Sa atong pagpangalagad,
Mao na siya manggawas o mahibulong lang ta, makapuyan ta kadugayan niya na. Basta ang atong kusog, ang atong pagkasaligan, makapuyan kagid kadugayan. Exhausted ang sa katao. Number 2, promotes Christian character and Christian service. I-explain ako ni kanina, Galatians 5:22 to 23. Yes, kung na kay pagpakik-fellowship sa Diyos, musabay na. Dili pwedeng masiparate ang Christian character. Ang Christian character, nagasunod siya when you are in fellowship with God. Kasi the moment nga na kayo sa kasala, out of fellowship man ka. So, nagpasabot, na-outbook ka sa imong Christian character. Siguro, nag-worry ka. So, ang worry is not part of Christian character. Ang Christian character nga, aduna nyo kayo pagtuog, pagsalig sa Diyos. Bisa pag-unsay mita mo sa kalibutan. Ang imong pagtuog, pagsalig sa Diyos, nakapilit. And then, Christian service. Dili pwede nga nagatubo ka sa espirituhanong pagtubo nga wala kay Christian service. Mga langit kay Diyon, mo participate kay Diyon. Makita gini mo ang mga butang ang iyong buhaton o nga imo yung pagkabuhaton. So, naging Christian service. Munang motutag simbahan, maminaw tas punong sa Diyos, Christian service na siya. When you are positive to the Word of God, mo nang gitawag na to Christian service. No? And then, producing divine good. Yes, klaro na siya. Divine good na siya because you are in fellowship with God. Dili na human good ang mong ma-produce. And then, experiencing divine happiness. So, morning, akong gi-explain sa pagsugod, ang tinuod nga kalipay may experience lamang sa usa ka tao nga in fellowship with God. Bisan pag usay minta po sa kalibutan, bisan pag naglunok na ang Pilipinas, gubat sa Europe, gubat sa Israel, gubat sa India, bisag tanaw ni mong kalibutan, wala na. Kusok-kuso na sa bisag unsang kalamidad. Sa sulod sa imong kinabuhi, there is peace, there is joy, there is love. Ug na-experience nimo moment by moment ka na siya. Pag kanindot sa kinabuhi, nga naka-experience niya na. Pag kanindot sa imong kinabuhi, nga nagkinabuhi ka nga malinawon. Asa man ka? Na kay billions, unya, bilangguuno na day ka? Na kay gwapo kay mga sakyanan, mga Ferrari, mga Lamborghini, karon pa ko kita ng mga sakyanan na ba, no? Wadi ko kita na diri sa una, no? Ako makita din murag Fortuner, murag para sa kuha sikat na gid kay na Fortuner ba. Pero kanang mga gisulti nilang Ferrari, Lamborghini, kanang GMC, kita na. Kita lang ko atong sa TV na. Magunsa man kung nakana niya bilang guunon ka, huwag kay kalinaw, huwag kay kalipay. Mas maayo pag nalang kay bisikleta. Pag uli ni mo sa balay, kaon lang ka o okra, dodo ni mo tuyo. Pag tingtulog, tulog ka nga naghagok. Pag ting mata na po ka, magkapit in fellowship with God. Mo na pinakanindot ng kinabuhi. Kaysa naa ka nining tanang mga butang. Nabito'y kanta nga, ginakanta-kanta na ko, ganahin ko ng kanta haba. No? Until then. Baka po ng kantahan na. Pagkanindot na ng kantahan, no? Ang mabutang sa kalibutan, no? Gamay ra kay na siya value sa atong panahon karon. Pila ka mga adlaw ato ra na silang biyaan ang tanan. Murag sama lang daw to sa nag-smile. Unsa may buti pasabot nga nag-smile, no? Ang pag-smile baya
mawala di pagkatotoo, no? Nalipay lang ka niya nagkadyot, higo lang kang nalipay pagkahuman mawala. Pero pag-abot na sa chorus, pagkanindot sa iyang chorus, nga naghisgot may tungod sa ihang tinuod nga kalipay nga tagamtaman diya sa pagpakig-fellowship sa Diyos. Nga din i-carry niya, ihang pagdalon niya sa tibok niyang kinabuhi ngadto na sa eternity. Naghisgot may tungod sa hangtod nga maabot ang panahon nga ang Diyos magakuha siyang kinabuhi. Imagine that. Kumu ka na imuhang kanta, magakanta ikaw nga magkinabuhi in fellowship with God, hangtod nga ikaw pagakuhao na sa Ginoo, pagkanindot nga na kinabuhi. Na-experience mo ang pagpakig fellowship kauban sa Diyos. Ang Diyos halos imong magakos sa imong kinabuhi. Ma-feel nimo, ma-picture nimo siya nga naara siya dool sa imong kinabuhi. Nagkinabuhi ikaw nga nagsunod siyang kabubuton. Wala ikaw nagpapakasala, wala ikaw nag-uban-uban sa mga kalibutan ng mga tao, wala ikaw nangambisyon sa mga butang kalibutan. Mamanay na hitabo na sobra at ambisyon, di karon ang sanay na hitabo tingkagol, kanta-kantahan na hinon sila kung saan ang mga kanta din ha, nga murag pangit paminahon. Saya kag gamiton yung mga ngalan, kanta-kantahan ka o panalitan. Ang imong pangalan is Pedro. Nagkanta-kantahan kag Pedro magnanakaw pagkalisod, no? Kinabuhi. Kung nagkinabuhi lang ang tinarong. Kana mga tawhana, daan na mga dato ko. Ngayon wala na lang sila nagkinabuhi nga tinarong. Wala na lang sila nagkinabuhi nga kanang insakto nga. Di naman gina sa siguro mga pobre, no? No, karon sa nitabos lang kinabuhi. So, unsay problema? Wala makakat-on sa espirituhanong pagkinabuhi. Hangtod nga ang tao dili makasabot sa spirituality, kanunay yung mukling sa kalibutan. Kanunay mangandoy sa kalibutan ng butang. O dili baya makabusog ang kalibutan mo, punay problema. Kaya di gyud makabusog ang kalibutan. Na kay 1,000, kulang. Gusto gyud mong milyon. Na kay milyon, kulang. Pwede 100 milyon. Na kay 100 milyon, na pa may letter B. At ito na po sa bilyon. Hangtod nga mahurot ng imong kinabuhi. Ut-uton ang imong kinabuhi nga nahurot sa mga pangandoy nga temporaryo sa kalibutan. Undiya, ang dangatan day, prisuhan, naghihapon ang dangatan. Walay espirituhanong butang, no? Wala maka-experience sa divine happiness. Ang ilang una-una sa kalipay sa kalibutan nga okay na, no? In fact, enjoy sila, no? Malipayon sila. Pero wala gina. Temporary region. Ang adunay malahaw tayong kalipay, mo lang yun ang gitawag na to divine happiness. And then, number 5, nag-promote so praises and thanksgiving. Sadyang aduna kay kalipay, sadyang na kay divine happiness, matinga na ka sa sulod sa imong kinabuhi. Na mga praises, na mga thanksgiving. Father God, salamat sa imong grasya. Nagapasalamat ba ka? Sadyang dili lang sa naa ka sa imong kananan nga nagay makaon. Kundi bisan man asa ka nga dapit, ma-picture nimo ang grasya sa Dios nga ka. Salamat gid God no nga giluwas ko nimo. Pagkatotoo na anak ka, salamat Father God no nga gipatubo ko nimo. Salamat Father God no nga gipakita nimo ang mga espirituhanong butang.
Salamat, Father God, nung amang butang ng kalibutan, ako nang nakita nga temporary ra na sila. Dili na mo ang pinaka-importante. So na'y praises sa sunod nimo, na'y thanksgiving sa sunod nimo. Bisag asa ka mo ato, dala ni mo ni siya. Huwag mo na si kanta, until then, no? My joy will carry on. Pagkanindot niya na, no? Pagkanindot niya na nga, ang kalipay nagawapan-uban nga na kanimo, bisag asa ka nagkadto. Ang kalipay sa Diyos, ang divine happiness, ang imuhang happiness nga in the future, you will be with God forever. Dahil ginamagkamyan sa mga butang kalibutan. Ginapangandoy na sa mga tao. Apan, temporary lang na siya. Apan alang sa katao nga espirituhanon, yes, adunay praises and thanksgiving sa sunod sa kinabuhi. Tinuod nga pagdaig, tinuod nga paghimaya. Dili lang tong sa lips, kundi sa sunod sa kinabuhi, diya sa iyang soul, diya sa iyang gitawag soul streams of consciousness. Ang doctrine nga nasa sunod sa iyang right flow of the soul. Kanunay nga nagalihok sa iyang kinabuhi, it is because the Holy Spirit is filled, and when the Holy Spirit is filled, He is using those doctrine in your soul nga mag-enjoy ka, magmalipayon ka. Ang sharing the happiness of God, kanunay nga trabahoon sa balang espiritu sa kinabuhi sa ka magtotoo. Nga din ma-experience nimo ang kalipay bisag asa ka magto. Amo nang kinahanglan ang pulong sa Dios. Dapat ang pulong sa Dios imong masabtan. Imong pagatuhan o kinahanglan mosulod sa right law of the mentality sa soul. And just remember na kung nabatian kagabi gwapo tong iyang gwapo tong iyang thesis, no? Nag-thesis siya ug nabagay tinuod nga soul. Pero para sa to ang mga Kristiyano nagatuog itang na soul. Ug gwapo ang iyang thesis, no? Ilang giobserbaran ang brain. Tingala sila sa brain nga o man sila makita ang area nga naay soul. Di nila makita nga naay soul dito. Pero matingala sila nga ang tao, kinahanglan mo decide. Asa man nga portion sa brain nga nganong ang tao mo decide man. So, samtang nagkapaminaw ko, kini spiritual gid ang tubag nini kay nagatuo ba yata nga ang soul is immaterial part of man. Ang kalat wala ni siya organ, wala ni siya mupilit sa utok, pero kung imong pagkatanawon na nag-relate sila diya sa utok pero wala siya organ. Matingala ka lang nga mo decide ka bisa imong madunggan, mo decide ka bisa imong makita. O nganong naa ang soul? Because that is the immaterial part of man. O samtang nagasigi kag tuon sa pulong sa Dios, ang imong soul nagsigig dugangan og pulong sa Dios. Tingala ka nga ang soul wala siya organ, pero nganong mo store siya og mga doctrines. Nganong mo develop siya og mga doctrines. Nganong mo memory siya og mga doctrine. O tinuod na, no? Ma-experience ni mo na siya, makana ka nga, yes, tinuod ay nga doon ay soul. Kaya nganong man nga ang doctrine nga mo nasabtan, sa dihang nakasabot ka sa faith trace technique, na kay mga pagsulay, mungon ka raman, ang Diyos rin, ibaro niya na. Bahala ng Diyos niya na. Sa diyang nagkinabuhi kang in fellowship with God, ganun naman kay divine happiness. It is because of the Word of God in your soul. Nakikalipay, nakipaglaom, nasa imong soul ang mga eternity principles, mga eternity promises.
Pero gihiwa-hiwa na nila ang mga brain dito. Asa magid na locate diri ang soul? They cannot locate the soul. Because the soul is the immaterial part of man. Mao ka ng kalag. Ang kalag, mao ka ng dinha ang human spirit, o dinha ang Holy Spirit nag-communicate, o sa diyang mamatay ang tao, ang soul, mao ka ng mabalik ngadto sa Dios. So, masing magunahon na taha nga naigamay organ diri sa atong utok nga dito nagpuyo ang soul, no. Walay gamay nga organ diya sa imong utok nga mao nang imong soul, no? Ang brain is one of the organ, but ang soul wala, the immaterial part of man. Pero may bulong ka ngano na kay praises, na kay thanksgiving. Sa ato lagi, pastor, nag-uban lagi ning brain lagi o kang soul. Nag-uban ang brain o kang soul, no? Kaya ang brain, pagkanong kung di mo masabtan man mo. Pero, wag may sudlanan ang brain, ngayon dito man siya sa soul, musulod ang doctrine. Wag mo nag-question yan na. Dapat mag-question po mo niya na, no? So, yun na. O, once nga imong kinabuhi, tinuod nga in fellowship with God, adunay praises na thanksgiving sa sulod sa imong kinabuhi because of the divine happiness, mao ka ng kinabuhiya nga ang Diyos na himaya sa imong kinabuhi. Di na ka kinahanglan mo pataas sa imong kamot kay imong himayaon ng Diyos, no? No need. No need. You don't need to say, praise the Lord, praise the Lord, praise the... No need. When you have that divine happiness, because of the Word of God inside your soul, and it promotes praises and thanksgiving, because you are in fellowship with God, God is glorified. And God is glorified to the maximum. That's why spiritual growth is the most important sa kinabuhi sa tao. And aside from that, not only that God is glorified to your life, you can also receive blessings in time. Now, mamilyonaryo ta na, pastor, mapunay mong, basing mo na imong pangutana, ha? Na, wata nagisgot direk milyon. Wata nagisgot direk milyon, no? Ang atong gisgotan din nga na kay espirituhanong panalangin. Nag-enjoy ka sa imong kinabuhi. And that's more than million. When you are satisfied with your life, that life cannot be compared with those people who are millionaires and billionaires. More than na imong kinabuhi. Mas nindot na imong kinabuhi kay sila, no? So you have blessings in time. And of course, pagkaunon buka sa Diyos. Kaya wag man ka nag-worry. Wag man ka nag-worry nga usap kung paniutuhon ron, ha? Nagkinabuhi man ka sa pagtuo o pagsalig sa Diyos. So ang Diyos, magkarakara gid siya hatag sa imong pagkaon kay nagsalig man ka sa iyahan. Iyahan man ang trabaho. Gamhanan man siya. Kanya gaw sa iyang pagkagamahanan, unsa man siya? Righteous. Kung righteous siya, dili ba siya makahatag sa imong panginahanglanon nga nakita niya nga tinuod nimong gikinahanglan na karon? Ihatag ina niya sa imo. He is righteous and just. So kung nasabtan nimo ang characteristics of God, dili ka dapat mag-worry sa mga butang ng kalibutanon. So na kay blessings spiritual, na po kay blessings material. Sigurado ta niya na ang Diyos mag-provide. Kaya dili niya itugot nga ang imong kinabuhi, gitawag na to makulangan.
Yeah. Basig himo pa nimong katarungan nga God, basig sabihin pa si judgment, wa magkukoy kwarta, manang wagoy simba-simba. Na, di jud ka wa jud kay mahimo nga unsa tawag na alibay dito sa Dios. Ayaw na lang jud alibay, no? Kaya ngiyang kita naagit unsa ang imong positive volition. Pag nakita niyang positive ka, He will supply all your needs. Munang muingon jud ka, bisag layo adto ko. Now, I really praise the Lord for the life of Robert, no? Dili ingon nga nang nag-flatter ta, no? Kini si Robert, invite siya ni Aliha diri. At first, ako nakita, ano pa ba, ganang katong pagsugod niya, simba diri, murag dili pa kay siya, dili pa sa independent, no? Murag dependent pa siya kang Aliha. Pero, natingala ko pila ka Sundays, no? Even without Aliha, Robert, ni-anhi diri, no? Nag-aanhi na siya. So, by now, akong nakita nga, yes, nagtrabaho na ang Diyos sa iyang kinabuhi. Nagtrabaho na ang doctrine sa iyang kinabuhi. Nakita na niya ang kaimportante sa pulong sa Diyos. Ang kaimportante sa pagkinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Nag-spend na siya og resources. Nabay kulang? Wala. God will provide all your needs as long as you are positive. As long as you are positive, no? So blessings in time and rewards in eternity. Ang rewards in eternity, mo gyud ni ang gitawag the surpassing riches of His grace. Dito naman gud ni kining rewards in eternity. So dihang dito no niya kita sa taas, kauban na nato ang Ginoo sa walay katapusan. O kung ikaw nagkinabuhi in fellowship with God, na kay Christian service, positive ka sa mga buluhaton sa Ginoo, and then kanunay ikaw nga nagkinabuhi nga nagsunod sa iyang kabubuton, someday time will come when Jesus Christ nga mubalik na. Kuhaon ta niya. We will be with Him for all eternity. O dito, di man ka kay sugaton lang niya dito. Di man ka kay kuhaon lang niya o sugaton ka niya nga dalon niya dito. Pag-abot dito, dayan-dayanan man ka sa mga espirituhanong panalangin. Mga rewards in eternity. Gisulti man na niya sa iyang punong. And my reward is with me to give to everyone according to his work shall be. Sa Revelation 22 verse 12. Kung dili man siya pwedeng mupakyas niya na. Kung sigurado kita nga ang Diyos maghahatag yun na ito ganti sa eternity. Now, dinhita karon sa divine good atong tagsa-tagsaon kini. Divine good, it originates from God and serves to fulfill His sovereign purpose. Maghisog kita divine good, walay ato niya na. It originates from God and serves to fulfill His sovereign purpose. Naipower sa sulod na to, iyaha sa Diyos. Kaya nga lagi, ang ato laging power, dili ka kaya mo-produce of divine good. Ayaw na lang pagpalig-alig, kaya bisag saan yun mo pag-alig-alig, kung imuhang kusog ay imong saligan, mahimo gid siyang human good. Kinahanglan musalig kita sa gahom nga nasa sulod nato. So it originates from God. Siya mismo ang nagtrabaho sa sulod sa tuwa. And then serves to fulfill His sovereign purpose. Imagine that, siya ang nag-develop sa sulod na to. Unya, sa Episodos 10, siya pa yun ang nag-prepare og mga buluhaton. Na yung mga buluhaton, nagyandan niya ng atong pagkabuhaton sa makaron. O, nata din, no? Number 2, the believer utilizing divine resources to execute the plan of God. O, munang ang usa ka magtotoo, ginagamit na to ang divine resources. Unsa may divine resources? Ang divine resources, gihatag sa Diyos, nga ni kanato, unsa man? Gitagatag Holy Spirit, natay power sa sulod,
O sa dihang nagapaminaw ta sa pastor teacher, sa dihang ang pastor teacher nagatudlo nga doktrina, ang balang espiritu gipasabot niya ang pulong sa Dios, gi-illumine niya ang word of God. O sa dihang na-illumine ka sa word of God, nakasabot ka, sa dihang imong gituuhan ang pulong sa Dios may transfer kadto sa right law of the mentality dito sa imong soul. So nadugangan na pod og doktrina imong kalag. And then sigig dugang og doktrina, dugang doktrina hangtod nga masaturate ka sa mga doctrine. Ang tanan nga mga concepts nga nasa imong right law of the mentality mao ang mga espirituhanong butang. Og mo nang dili nakabasta-basta madani, di naka basta-basta madala sa mga kalibutanong butang, no? Dili na. Imuha dayong imuha nimong ang sa tawagan na aware na ka o mabantayan na nimo ang mga kalibutanong butang. Mga human viewpoint, imuha day ng mga bantayan. So, God provided us the divine resources. There is Word of God. There is pastor teacher. There is local church. And there is power of the Holy Spirit. Wala siya nagkulang. Sa Operation Z, it is the power of the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit nga mutudlo siya ngadto sa mga positive believers. Kaya tiwason ko na gani. So do all good works may appear commendable. Mamani no? Usay ang atong una-una, mayo ang atong gibuhat. Usay tanawon sa gawas, mayo nindot. Ang uban pakpak ang uban, no? God differentiates those performed by human power from those performed by use of divine power. Buti masabot, bisag unsa kamayo ang imong gibuhat in the energy of the flesh, sa mata sa Dios, dili, no? Kasi ma-differentiate sa Dios. O perform ba na siya sa human power or perform ba na siya using the divine power inside you? There is divine power sa sulod na to. And that is the Holy Spirit. For the believer's good works, visible and invisible, are classified as divine good. So, magisgod na tag believer's good works, visible and invisible, gi-classified siya as divine good. When achieved through the total dependence upon God's power and grace provision. So, kung nagsalig ka sa kaum sa balang espiritu, o kana, classified na siya as divine good. And then number 5, the filling of the Holy Spirit is the necessary source of power behind all divine good. Tanan nga divine good, nakasalalay sa filling of the Holy Spirit. Munang, without the filling of the Holy Spirit, it is impossible to glorify God. And Bible doctrine in the believer's soul is what the Spirit uses to properly motivate and guide that production. Nganong malipayon ka, tungkol sa pulong sa Diyos nga nasa imong kalag, and it is because of the power of the Holy Spirit, ang Holy Spirit na magamit niya diha sa imong kalag, doctrine in your soul, kung ang imong soul na doctrine may tungkol sa divine happiness or sharing the happiness of God, mao ka na gamiton sa balang espiritu nga magmalipayon ka. Basig, kulang pa na imong kalipay. Kung na kay kalipay karon nga kulang-kulang, human na siya. Gitawag siya neutral happiness. Makumpleto lang na siya sa dihang naanggahom sa balang espiritu. Matagbaw ka sa kalipay niya sa Diyos. Mabito ng gingon ni Jesus Christ, to the fullest. Ang kalipay nga kung ihatag nga na kaninyo, mahimo unta nga muadto gyud sa kinatibukan. Unsa man ang kinatibukan, to the fullest, no? Buot po sa buot nga. Mag-enjoy kayo nga mag-enjoy sa imong pagkinabuhi. So, number 6, fruit-bearing or serving the Lord with divine good is a function of the believer's spiritual life. So, kanang fruit-bearing, pagpangalagad na to sa Ginoo, divine good, mo kini ang functions of the believer's spiritual life. And then, the more the believer matures in the spiritual life, the more he can glorify God by producing this good of intrinsic value. Intrinsic value, no? That means,
kini nga good na i-value siya nga dili mawala, no? Sa sulod sa imong kinabuhi. Good of absolute, incorruptible, with eternal value. Then only divine good receives recognitions and reward from God in heaven. So, sa diyang matubang na niya sa Diyos, sa Judgment Day, katong divine good nga tungagi through the power of the Holy Spirit, maulang tong i-recognize and be rewarded from God in heaven. Ang katong uban, maanod na to sa baha, no? Wala to'y pulos, mga sunog na to, no? Okay, human good atong pagkatunan kini siya sa sunod nga Domingo, no? Moto sa tas pagampo. Amahan mo nga Diyos, salamat sa panahon nga gihatag nga ni kanamo, sa mga pagtulunan nga nagahatag kanamo tinuod nga stability, peace, tranquility, joy, love, patience. Father God, the fruit of the Spirit nga nakasulat diya sa Galatians 5:22-23. Father God, salamat sa magkanakan nimo nga niha dinhi. I pray, Heavenly Father, nga ikaw gid magatabang kanunay kanila, ma-experience nila ang pagkig-fellowship nga na kanimo, ma-experience nila ang divine happiness nga dili ikakambyo sa mga kalipay nga kalibutanon. Salamat, Father God, nga ang espirituanong panalangin nilang madawat. Ubani kami, sama-samang pagtapos ang mong panimbahon karon, ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagday, paghimaya nga na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.